Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Agawan sa pamana ni Lola. Dahil patay na ang dalawang anak ni Lola Karina na sina Melvin at Melchora, kaya naman naisip niyang ipamana na lang sa mga apo ang lahat ng mga ari-ariang naipundar niya. Mayroong 3 apo ang ginang, sina Lawrence at Leo na mga anak ng namayapang Melvin, si Lester na anak naman ng namayapang si Melchora. Lagpas 5 taon na rin si Lester na hindi nakakapunta sa magarang bahay ng kanyang lola kung saan siya noon nakatira. Nagkusa na kasing umalis ang binata sa poder ni Lola Karina noong 15 taong gulang siya. Umiwas na lang din kasi ang binata sa sakim niyang tiyahin na si Criselda at ang pinsan na hindi rin maganda ang pakikitungo sa kanya. Kaya nang hapon na yun ay hindi alam ni Lester kung dapat niya bang ikatuwa o hindi na. Nakatayo siya ngayon sa harapan ng magarang bahay ng pinakamamahal niyang lola. Sa katunayan kasi, mismong si Tia Criselda ang kumontak sa kanya dahil sa hiling ni Lola Karina. Hindi na kasi maganda ang kalagayan ng matandang ginang. Nakaratay na lang ito at inaalagaan ng mga doktor habang tila naghihintay na lang din ng kamatayan. Napabuntong hininga ang matangkad at morenong binata bago hawiin ang kulot niyang buhok habang tinatanaw ang magarang bahay ng kanyang lola. Saglit niyang inalala ang dating itsura ng bahay mula sa labas kapag tinitingnan nila itong magpinsan noong mga panahong malapit pa sila sa isa't isa. Sumagi rin tuloy sa isipan niya kung paano siya tratuhin ng tiyahin niyang sakim. Noon kasing namatay ang mga magulang ni Lester ay bigla na lang nag-ibang pakikitungo ni Tia Criselda sa kanya. Madalas na siyang napag-iinitan at kung minsan ay nakakaranas pa siya rito ng lihim na pagmamaltrato. Hindi na lang niya isinusumbong sa kanyang tiyo Melchor at Lola Karina dahil sa huli alam niyang mas lalo lang siyang pag-iinitan. Doon na rin nagsimulang umiwas sa kanya ang mga pinsang sina Lawrence at Leo. Naimpluwensya na kasi ang mga ito ng sakim nilang nanay. Napangiti na lang ng mapait si Lester matapos yung maalala at pagkatapos noon ay napapakamot ulo siyang nagsalita na parang kinakausap ang sarili. Here we go again. Akala ko talaga hindi na ako makakatapak ulit sa lugar na ito eh. Wala naman na talaga akong balak magpunta rito. Kung di lang dahil kay Lola Karina. Ay, life. Pagkasabing yon, ay saka siya marahang pumasok sa main entrance at tumambad nga muli sa kanyang paningin ang tila walang pinagbagong anyo at ayos ng bahay. Maganda at elegante pa rin ang bahay na parang kahapon lang siya nawala. Wow, parang wala talagang nagbago ah. Feeling ko tuloy, hindi ako 5 taong nawala sa bahay na to. Matapos mamangha, ay kaagad ding naagaw ng atensyon niya at napatingin sa malaking pintuan sa bandang kaliwa, kung saan naroon ang living room. Nakakarinig kasi siya ng mahihina at mga pamilyar na boses, kaya pasimple lang siyang naglakad patungo roon at sumilip. Kung saan ay nakita nga niya ang mag-iinang Criselda, Lawrence at Leo na nag-uusap-usap. Tahimik lang siyang nakikinig sa mga ito habang nakatayo sa isang gilid at hindi nagpapakita. Mami naman, bakit kayo umagri sa sinabi ni Lola Karina? Bakit niyo inayaang bumalik dito si Lester? Napatanggal ng eyeglasses si Lawrence matapos yung sabihin. Pagkatapos ay kinusot-kusot niya mga mata na parabang naiiyak sa inis. Pagsuot niya uli ng salamin ay muli niya kinausap ang ina. Mom, gawan niyo naman to ng paraan. Ayaw ko nang makita yung pagmumukha ng Lester na yun dito, no? Baka mamaya mapunta na lang lahat ng atensyon ni Lola sa taong yun. Sumabat na rin si Leo na tumayo at bahagya pang kinalampag ang mga paa sa marble floor tiles. Tama si Kuya Renz, Ma'am. Do something please. I cannot take to see that guy again. Baka mamaya nga hindi lang atensyon ni Lola ang mapunta sa kanya eh. Baka pati yung pamana.
Shh! Shut up, both of you, and relax. Dahil doon ay parang mga maamong tupa na tumahimik ang magkapatid. Pagkuwan ay muling umupo si Leo habang tila nagdadabog-dabog sa malambot na couch. We're just saying lang naman, Ma'am. Ni Kuya. Tama naman ako eh. Kailangan magawa ng paraan to. I said shut your mouth, Leo! Isa pang salita mo't susungal-ngalin na kita dyan. Mula sa pwestong kinaroroonan ay tahimik na napangiti si Lester pagkarinig sa sinabing yun ng kanyang tiyahing Sakim. Pagkuwan ay napahimas lang ng baba ang ginang habang nagsasalita ng tingin kina Lawrence at Leo. Umirap-irap pa siya paglingon sa bunsong anak na noong mga oras na yon ay nanahimik na nga lang. When I say relax, just relax, okay? Renz, Leo, is that clear? Marahang tumango ang dalawang binata habang tila urong bahag na nakatingin sa kanilang ina. Do you think I'm not well prepared sa mga ganitong pagkakataon? Hinarap niya ang bunsong anak na si Leo at muli itong tinarayan. For your information, my youngest son, Leo, bago pa maisip ng Lola Karina nyo na pabalikin ang pinsan nyo, matagal ko nang pinag-isipan ng matindi kung paano paalisin dito na hindi nababalik kahit kailan. Kaya when I say relax, just relax, sit back, and enjoy, mga anak. There's nothing to worry about. It's just Lester. Compare sa akin, I'm your mommy, Criselda. So, what's your plan, Mom? Care to share it to us, Ma'am? Para naman may ideya kami ni Kuya Renz. And to make sure na rin na hindi na talaga babalik si Lester dito. Muling nagtaray ang ginang matapos siyang tanungin ng mga anak. Kasi sabi ko lang kanina, di ba? Relax. Relax lang kayo at si Mommy na ang bahala. Pagkatapos yung sabi ng ginang ay kinuha niya ang kupitang nasa ibabaw ng living room table at saka ininom ang wine na nakalagay doon. Umismid lang si Lester mula sa kanyang kinaroroonan at para matigil na ang pag-uusap-usap ng mag-iina ay nagdesisyon na siyang lumantad at magpakita sa mga ito. Kitang-kita ng binata sa mga mata ng kanyang tiyahin at mga pinsan ang pagkainis. Matapos siyang makita, kaya naman nginitian niya ang mga ito na parang nang-aasar pa. Good afternoon, Tita Criselda. Pagkamano niya sa ginang ay napaismid ito at napairap. Ang magkapatid naman ay sinamaan lang siya ng tingin. Pagngiti lang ang iginanti ng binata sa mga ito, kaya mas lalong nainis ang kanyang mga pinsan na kitang-kita sa reaksyon ng mukha ng mga ito. Oh, nice to see you again, cousins. Pagkatapos ng kumustahan ay humarap siya sa mag-iina bago lakas loob na nagsalita. I just want you to know, guys, na I am here to take care of Lola Karina since she requested me. So, makakasama niyo ako until na gumaling siya. Tatalikod na sana siya pero naisip pa ng binata na asarin ang kanyang mga kamag-anakan kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. But I was thinking na magstay na ulit dito for good kung papayag si Lola. Na feeling ko naman papayag yun talaga. So, welcome back to me! Eksaktong pagkasabi niya noon ay dumating naman ang isang kasambahay at kinuha na nga ang mga gamit na dala niya. O paano? Maiwan ko muna kayo. Pupuntahan ko lang si Lola. See you later, tita, cousins. Bago iwan ng tiyahin at mga pinsan, ay nahapyawan pa ni Lester ang mga mukha nitong halatang inis na inis sa kanya ng mga sandaling yon. Kaya naman aabot langit ang ngiti niya habang palabas ng living room. Pag-akyat ng binata sa silid ng kanyang lola ay naabutan niya yon na pinaiinom ng gamot ng personal nurse nito. Hindi kaagad siya lumapit. Hinayaan niya lang muna na matapos at nang lumabas na ang nurse sa kwarto ay saka siyang ngumiti at kumaway dito. Hindi maipinta ang mukha ni Lola Karina pagkakita sa kanyang apo. Halos mapaluha naman si Lester subalit pinigil niya ang sarili dahil naisip niyang baka makasama pa yun sa lagay ng matandang babae. Hindi rin maiwasan ng binata na mag-alala ng gusto matapos makita ang malaking pagbabago sa kanyang lola. Nangangayayat kasi ito ng gusto.
Nang nasa tapat na ang matandang ginang, ay kaagad siyang nagmano at yumakap dito. O Lola, nangayayat yata kayo. Kung ano-ano po sigurong iniisip niyo eh. Ngumiti naman muna ang matandang babae bago sumagot. Ang tagal mong hindi nagpakita tapos ganyan lang ang ibubungad mo sa akin, Apo. Napangiti rin tuloy si Lester bago muling yakapin ng mahigpit ang pinakamamahal niyang lola. Namiss ko po talaga kayo, La. Promise. Pagkatanggal sa pagkakayakap ay nakita pa niya ang matandang babae na tila napapaiyak matapos siyang makita, makausap at mayakap uli. Huwag na po kayong umiyak, La. Nandito na po ako eh. Hindi ko na kayo ulit iiwan. Pagpuna sa mga luha ni Lola Karina ay nakita pa niya kung paano to ngumiti. Masayang masaya ako makita ka ulit, Apo. Huwag ka nang aalis ulit, ha? Payakap nga ulit. Masayang niyakap ng binata ang pinakamamahal niyang lola habang nagsasalita. Promise, La. Hindi na ako aalis sa tabi niyo. Aalagaan ko po kayo. Buti ka pa, Apo. Naiisip mo ako. Samantalang yung mga pinsan mo, ni hindi man lang ako masilip-silip kahit tulog ako. Hayaan niyo na po. At baka abala lang sila tita, pati yung mga pinsan ko. Hindi na niya halos natuloy ang pagsasalita sapagkat biglang pumasok sa silid sina Lawrence at Leo. You should leave Lola alone, Lester. Alam mo may sakit siya at nagpapahinga, iniistorbo mo pa. Tama si Kuya, Lola. Magpahinga na po muna kayo. Hindi ba't sabi ng nurse kapag tapos nang uminom ng gamot mag-rest kayo? Pagkasabing yun ng magkapatid, ay tila nanlumo naman ang mukha ng matandang ginang dahil totoo rin naman ang mga sinasabi nila. Subalit para mapagaan ang loob ni Lola Karina ay hinawakan siya ng apong si Lester sa mga kamay. Don't worry, La. Nandito naman ako sa bahay Ipatawag mo lang po ako kapag kailangan mo ng kausap. Tama si Kuya Lawrence at Leo Magpahinga na po muna kayo para mabilis kayo makabawi sa lakas nyo. Dahil sa sinabi niyang yon, ay hindi tuloy maipinta ang mukha ng magkapatid dala ng pagkainis. Ilang saglit pa, pagkakumot at pagkahalik sa noo ng matandang babae, ay lumabas na ng silid si Lester. Sinundan siya ng magkapatid nang nasa malayo-layo na sila sa kwarto ay saka bumoses ang dalawa. Hey, Lester! Wait! Uy, natawag ka ni Kuya Renz! You stupid! Dahil doon ay napahinto at napalingon si Lester sa mga pinsan niyang magagaspang ang pag-uugali. Taas noon niyang hinarap ang mga yon kahit ang totoo ay medyo kinakabahan at naiilang siya sapagkat alam niya kung ano ang kayang gawin ng magkapatid. Oh, why are you staring us like that? Ha? Kuya, ang angas na nitong pinsan natin Mukhang may pagmamalaki na to sa buhay Ngumiti lang ng tingin si Lawrence habang pinagmamasdan si Lester mula ulo hanggang paa. May kailangan ba kayo, Kuya Renz, Leo? Kasi kung wala, pupunta na ako sa kwarto ko para magpahinga. Dahil medyo napagod ako sa biyahe. Mamaya nyo na ako pagdiskitahan kapag nakapagpahinga na ako. Okay lang? Pagkasabing yon, ay naglakad na siya hanggang sa tuluyang makababa ng hagdan. Subalit hindi nagustuhan ng magkapatid ang sinabi niyang yon, kaya sinundan siya ng mga ito hanggang sa maabutan siya sa mismong pintuan ng kwarto niya. Anong sabi mo? Maangas ka na ba talaga, ha, Lester? Hindi naman kumibo si Lester. Ngumiti lang siya kay Lawrence kaya mas lalo tong nainis. Hala, Kuya Renz, tinatawanan ka lang ngayon Upakan mo kaya yan, Kuya. Hindi na kasi nakakatikim sa'yo kaya nagtatapang-tapangan na yan Mas lalong lumapad ang ngiti ni Lester matapos marinig ang sinabi ng kanyang pinsan. Are you going to hurt me now, Kuya Lawrence? Dahil sa tila ng aasar na pagtawag sa pangalan ng nakatatanda niyang pinsan, kaya mas lalong nainis yun at napakunot noo. Isinandal siya sa nakasarang pinto. Kuya, bastos na yung isang yan Tingnan mo yung sinabi niya
Can you please shut up, Leo? Kahit sandali lang, pwede? Parang asong sunod-sunurang nanahimik si Leo sa isang gilid, kaya nagpatuloy ang kanyang kuya sa pagsasalita. Listen carefully, my beloved cousin Lester. You better leave now, bago ko pa iparamdam ulit sa'yo yung galit ko. Lola Karina don't need you here. You don't really need you here. Peste ka lang dito eh. Gets mo? Hindi umimik si Lester matapos marinig ang mga banta ng nakatatanda niyang pinsan. Nakipagpalitan at nakipagtalasan lang siya ng tingin dito. You're not welcome here, Lester. Bumalik ka na lang kung saan ka naroon at huwag mo nang hintayin na gumawa pa kami ng hakbang para makaladkad ka pali sa lugar na ito. Narinig mo ba yung sinabi ni Kuya Renz? Chipina man! Naudlot na naman ang pagsasalita ni Leo dahil biglang tinanggal ni Lester ang pagkakahawak sa kanya ni Lawrence. Ano? Tapos na kayo? Sige na. Magpapahinga na ako. It's nice to see you again, cousins. Pagkasabi niyang yon, ay pumasok na agad siya ng silid at naglock ng pinto, kaya hindi na nakaalma pa ang magkapatid. Nang maramdaman niyang wala ng dalawa sa tapat ng kanyang kwarto, ay nagtungo na siya sa kama at naupo roon, kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Ilang saglit pa ay bigla na lang sumagi sa kanyang isipan ang nakaraan. Noong mga panahong nakatira pa siya rito sa magarang bahay ng kanyang lola. Nanumbalik na naman paunti-unti ang mga ginawang hindi magandang bagay sa kanya. Kaya kasabay ng pagsalampak niya sa malambot na kama ay ang tahimik na pagtagas ng kanyang luha. Ano bang ginawa ko sa mga taong to para ituring nila ako ng ganito? Na parang hindi nila kamag-anak, kundi parang isang kaaway. Matapos siyang magpahid ng mga luha ay bigla siyang napatihaya at napatingin sa kisame. Hindi ko talaga pwedeng iwan si Lola Karina rito na mag-isa. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin nilang pagbabanta, hinding-hindi ako aalis hanggat hindi gumagaling si Lola. Pagkasabing yon ay pumikit na siya hanggang sa makatulog ng mahimbing. Pasado 7:30 ng gabi, nagising si Lester at tumiretso sa dining room para maghapunan. Naabutan niya si Tita Criselda, Lawrence at Leo na kumakain na, kaya umupo siya sa pinakadulo kaharap ng sakim niyang tiyahin. Kitang-kita ang pag-iiba ng reaksyon ng tatlo matapos siyang makita, pero hindi niya pinansin ang mga ito. Nagsandok lang siya ng makakain bago manalangin ng pasasalamat sa Panginoon. Lord, thank you for this food. Amen. Nang susubo pa lang siya ng pagkain ay biglang padabog na ibinaba ng ginang ang hawak nitong kutsara at tinidor bago siya kinausap. Who gave you the permission na sumabay sa pagkain namin, ha? Ngumiti lang sina Lawrence at Leo na may halong pangasar habang pinagmamasdan ng kanilang pinsan. Subalit hindi kumibo si Lester. Kumain lang to ng tahimik na parabang hindi narinig ang sinasabi ng kanyang tiyahin. Dahil doon ay mas lalong nainis si Tita Criselda, kaya mas lalo nitong nilakasan ang boses. I said, who gave you the permission, Lester? Oy, stupid! Nakausap ka ni Mami, oh. Such an idiot. Saglit na natigilan ng binata at tumarap sa kanyang tiyahin na namumula-mula na ang mukha sa galit. Pagkadaka ay saka siya tumugon na parabang nang aasar. Oh, what's wrong, Tita Criselda? Namumula ka po, oh. Marami ka na yatang nakain, eh. Better not to eat too much. Uso po ang stroke and heart attack. Hindi naman po sa pag-aano, ha? Baka mauna pa kayo niya kay Lola Karina. Muling sumubo ng pagkain ng binata pagkalaon. At dahil doon, kaya mas lalong umusok ang tenga ng ginang pati ng mga anak nito. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Walang hiya ka. Wala ka respeto kay Mami, ah. Kuya, bigyan mo nga ng isa para madala.
Ngumiti lang si Lester sa kanyang tiyahin at mga pinsan bago tumayo at magsalita ulit. Easy guys. Nasa gitna tayo ng hapagkainan, no? If you want respect, Tita Criselda, please, you should also learn to respect, lalo na sa harap ng hapagkainan. Dahil sa mga sinabi niyang yon, ay mas lalong namula sa galit si Tia Criselda. Nagitla naman ang magkapatid kaya hindi agad sila nakaalma sapagkat ito ang unang pagkakataon na sumagot ng pabalang si Lester sa kanila. Sinabi mo? Hindi na natuloy ng ginang ang kanyang sinasabi dahil malakas na kinalampag ni Lester ang dining table na ikinagulat nilang lahat. Matapos matahimik na mag-iina ay saka muling nagsalita si Lester. Kita sa mga mata niya ang hinahon pero damang-dama naman sa pananalita niya ang matinding determinasyon at galit. Kanina, narinig kong lahat ng mga pinagsasabi niyo laban sa akin. Hindi mo ako mapapali sa bahay ng lola ko. Narinig mo, Tita Criselda? Lola ko, magulang ng nanay ko at hindi magulang mo. Kaya wala kang karapatang palisin ako dito. I will do anything in my power para matulungan mapabilis ang paggaling ng lola ko. Dahil alam kong ayaw mo na siyang gumaling para makamkam mo ang mga ipapamana niya sa akin. Hindi ako papahayag na makuha mo yon nang ganun kadali lang. Dahil hindi na ako bata. Ipaglalaban ko yung karapatan ko sa bahay na ito kaya hindi ako aalis dito, Tita Criselda. And to inform you all, hindi ako natatakot sa inyo. Lalong nasyak ang mag-iina pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Lester. Hindi kasi nila napagandaan ang tungkol sa bagay na yon. Sige po, Tita Criselda. Para makakain kayo ng maayos sa kwarto na ako magdi-dinner. Enjoy your meal. Bago umalis, ay nahapyawan pa ng mga mata ni Lester kung paano tila atakihin ang kanyang tiyahin dahil sa sobrang pagkabigla. Narinig niya pang umaalalay ang magkapatid sa kanilang ina pero hindi na niya yon pinagtuunan pa ng pansin. Pagpasok niya ng silid ay dali-dali niyang inilapag sa mini table ang pagkain na dala at saka dali-dali ring uminom ng tubig. Nanginginig pa ang kalamnan niya dahil sa kaba. Ito kasi ang unang pagkakataon na makapagsalita siya ng ganoon laban sa mga kamag-anak. Hindi alam ni Lester kung ano ang mararamdaman dahil nagahalo ang sarap ng pakiramdam at kaba sa kanyang dibdib. Grabe ka, Lester. Dahil sa mga sinabi mong yon, i-ready mo na sarili mo. Siguradong hindi ka natatantanan ng mga yon. Tuluyan na siyang nawalan ng gana sa pagkain kaya nahiga na lang ulit ang binata at nagmuni-muni patungkol sa mga bagay na dapat niyang gawin para matulungan ang pinakamamahal niyang lola na gumaling kaagad sa kung anumang karamdaman nito. Makalipas ang ilang oras ng gabing yon, bago matulog ay siniguro muna ni Lester na nahihimbing na sa pagtulog si Lola Carina. Nagtungo siya sa silid nito at nang ayos ng lahat ay bumalik din siya kaagad sa kanyang kwarto para makapagpahinga na rin. Bago humiga sa kama at ipikit ang mga mata para matulog, ay dumulog muna ang binata sa Panginoon at nagpasalamat dahil muli niyang nakasama ang pinakamamahal na lola. Pasado 10:00 na ng gabi nang siya ay makatulog, subalit naalimpungatan din ang binata matapos makaramdam na tila may madulas na malaking bagay na gumagapang sa kanyang higaan. Pagbukas ng switch ng ilaw ay doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang dalawang naglalakihang sawa. What the... Bakit nagkasawa dito? Napahiyaw din siya ng malakas dala ng takot at saka dali-daling tumakbo para lumabas ng kwarto. Subalit hindi niya mabuksan dahil parang may nakaharang sa labas ng silid. Langyang yan, anong gagawin ko? Kinuha niya ang isang stainless na upuan at saka niya pinaghahampas ang doorknob hanggang sa masira nga ito. At bago pa makarating sa kinaroroonan niya ang mga sawa, ay nakalabas na nga siya. Takot at pawis na pawis siyang naglakad papunta sa living area hanggang sa makita niya magkapatid na nakatambay doon at nagtatawanan. Pagkakita sa kanya ng mga yon, ay bigla nilang hininaan ang tawanan.
Napakunot-no tuloy si Lester bago kausapin ang dalawa. Seriously? Ha? Kuya Renz, Leo? Sa tingin nyo, matatakot ako ng husto at aalis ako sa bahay na ito dahil lang sa paglalagay nyo ng mga sawa sa kwarto ko? Lang yan naman, oh. Napaka-childish nyong magkapatid. Napatingin sa kanya si Lawrence at Leo bago ulit sabay na nagtawanan. Alisin nyo na ngayon yung sawa sa kwarto ko. I will tell you this, cousin. Umalis ka na rito. Dahil kung hindi, sa susunod, hindi lang yan na makikita mo sa kwarto mo. Pwedeng ahas ngayon, bukas, mga alakdan. Tapos, alupihan, ipis, at kahit na anong makamandag na hayop para lang masiguro naming hindi ka na babalik dito. Tama, kaya mag-isip-isip ka na, Lester. Napaismid na lang si Lester na sinundan ng pagkibig ng mga balikat. Okay, fine. Do whatever you like and what makes you happy. Pero hindi ako aalis dito. And that is final. Igago rin talaga to, no, kuya. Susugod na sana si Leo subalit bigla silang natigilang tatlo matapos dumating ang nurse at tinawag sila para saklolohan si Lola Carina. Kagad nagtungo ang tatlong binata sa kwarto ng matandang ginang. Doon ay naabutan na nila si Tia Criselda na tila gulat na gulat habang nakatingin sa nakahandusay na si Lola Carina at wala ng malay tao. Anong nangyari kay Lola? Kagad nilang isinugod ang matanda sa ospital at nang makonfine na to sa isang private room, paglipas ng ilang pang minuto ay idiniklara na nga na comatose ang matandang babae. Hindi makapaniwala si Lester sapagkat kahapon lang ay alam niyang malakas pa ang kanyang lola. Iba ang pakiramdam niya lalo na nang maabutan ng sakim niyang tiyahin na nasa silid na kaya habang pinagmamasdan si Lola Carina na nakaratay at may kung ano-anong medical apparatus na nakatusok sa katawan ay hindi maiwasang mapaisip ang binata. Sigurado akong may hindi magandang ginawang sakim kong tiyahin na to eh. Napakasama talaga niya. Sa paglipas pa ng mga araw, ayon sa pagsusuri ng ilang doktor ay wala naman silang nakitang kahit na anong impeksyon sa katawan ni Lola Carina. Hanggang ngayon ay inaalam pa rin nila kung bakit to na comatose. Dahil naman doon ay mas lalong nabuo ang hinala ni Lester na mayroong ginawang hindi maganda ang sakim niyang tiyahin. Noon pa man kasi ay nababalitaan na niya ang tungkol sa mga gawain nitong hindi maganda. Tubong probinsya si Tita Criselda at marami na raw itong napapatay sa pamamagitan ng kulam, barang at iba pang klase ng madilim na salamangka. Noon ay hindi naniniwala si Lester sa mga sabi-sabi na may kinalaman ng tiyahin niyang sakim sa pagkamatay ng mismong asawa nito at ng kanyang mga magulang. Subalit ngayon ay nabubuo na ang kanyang hinala at unti-unti na niyang pinaniniwalaan ang mga kwentong yon. Hindi ako papahayag na pati ang lola ko idamay niya sa kasamaan niya. Kailangan kong gumawa ng paraan. Habang nasa ospital ang matandang babae ay naghanap nga si Lester na makakatulong sa kanya para malaman kung ano ang tunay na lagay ng pinakamamahal niyang lola. Sa matyaga niyang paghahanap ay nakarating siya sa probinsya ng Cavite kung saan nakilala niya ang isang ginoong miyembro ng isang ethno-religious group na mayroong kaalaman patungkol sa mga panggagamot ng mga hindi pangkaraniwang sakit, pati na rin ng may mga kinalaman sa madilim na salamangka. Pagpasok pa lang ni Lester sa bahay ni Mang Baste, ay nakaramdam na kagad siya ng hindi pangkaraniwang presensya. Para siyang nabibigatan na ewan. Ano ba tong pakiramdam ko? Hindi ko ma-explain. Pasimple siyang napayakap sa sarili dahil sa kakaibang kilabot na nanunuot sa kanyang kalamnan. Pagkalaon ay napalingon na nga siya sa sandamakmak na imahe ng mga ribulto sa buong bahay. May mga kung ano-ano ring bato at botelya na may lamang likido ang nakasabit na lang sa kung saan-saan. Pagpasok nila sa isang pangsilid, ay tumambad sa kanyang paningin ng isang malaking tila painting ng trianggulong may mata sa gitna na nakadikit.
Nakalagay ito sa pinakadulo ng pader at sa ibaba noon ay may nakasinding red altar lamp kaya medyo namumula-mula ang paligid. Mabuti at pumunta ka kagad dito bago pa mahuli ang lahat para sa Lola Karina mo. Nanlaki mga mata ni Lester na biglang napabaling sa matandang ginoong namumuti na ang buhok. Paano niyo po nakilala yung pangalan ng lola ko? Wala pa naman akong naikukwento. Hindi mo na kailangang ikwento. Pagpasok mo pa lang dito sa bahay ko, alam ko na ang lahat. At tama nga ang hinala mo. Tama ang ginawa mo na lumapit sa akin dahil totoong gusto nang patayin ng tiyahin mo ang iyong lola. Sa tingin mo, ano ang dahilan, Tutoy? Napaisip ng bahagya si Lester bago naiilang na tumugon. Dahil po sa pamana ni lola? Nagkibit balikat ang matandang lalaki bago pa upuin ang binata sa tapat ng antigong lamesa. Pagkalaon ay saglit siyang lumabas at pagbalik ay may dala na siyang transparent na basong may lamang tubig at itlog. May kahit anong dala ka bang gamit ng lola mo? Kinuha ng binatang singsing ng kanyang lola sa bag at saka iniabot kay Mang Baste. Binulungan ito ng matandang lalaki at hinipan yon bago ilagay sa basong may tubig. Pagkalaon ay hinawakan niya ang baso. Mahina siyang nagwika ng mga salitang hindi maunawaan ng binata at habang pinakikinggan ng mga orasyon ay unti-unting nagtatayuan ang mga balahibo ni Lester. Dahil doon ay napahimas siya sa magkabilang braso pati na rin sa batok. Nang matapos na ay hinawakan naman niya ang itlog at saka ito inurasyonan. Nangilabot na naman si Lester pagkadinig sa mga lingwahe na hindi niya talaga maunawaan. Pasimple na lang siyang nag-sign of the cross habang bumubulong din ng dasal. Lord, sana magising at gumaling na si Lola Karina at mapagbayaran na ni Tita Criselda ang ginawa niya kung totoo man talaga yun. Ilang saglit pa matapos ang orasyon ay saka biniyak ng Ginoo ang itlog at inihulog sa basong may tubig. Hinawakan at tinakpan niya rin kagad ang baso para hindi muna makita ng binata ang resulta. Bago natin simulan ang pagbabasa at pagki-cleansing, ipapaliwanag ko muna sa iyo para mas maunawaan mo kung paano to gumagana. Tumuhutangulang ang binata mula sa kanyang kinauupuan, kaya nagpatuloy si Mambaste sa pagsasalaysay. Nagiging epektibo lang to kapag may formal o tamang orasyon. Pwede mo tong gawing mag-isa kapag praktisado mo na ang orasyon. Pagkatanggal ng Ginoo sa pagkakatakip ay umalingaso kaagad ang napakabahong amoy na parang pinaghalo-halong nabubulok na bagay. Dahil doon ay napatakip ilong si Lester habang naluluha ang mga mata dahil muntik na siyang masuka dahil sa nakakasulasok na amoy. Mas lalo siyang nagimbal pagkakita sa itlog na napapalibutan ng itim at pulang dugo. Ano pong ibig sabihin yan? Bakit may dugo na sobrang baho? Nakakasuka. Hindi nga napigilan ng binata ang masuka, pero hinayaan lang siya ng Ginoo at binigyan na lang ng panyo para magtakip ng ilong. Ibig sabihin ng napakabahong amoy ay mayroon lang masamang elemento ang bumabalot sa lola mo. Totoong nakulam siya. Ang ibig sabihin naman ng dugo, yung presensya ng evil spirit, kinukurap na ang katawan ng lola mo. Bukod doon, tingnan mo to. Nanlaki na naman ng mga mata ni Lester, kasabay ng mabilis na pag-akyat ng kilabot sa buo niyang pagkatao pagkakita sa hugis mukhang nasa itlog. Hindi lang kasi ito basta hugis mukha dahil hawig na hawig talaga ito ni Tia Criselda niya. Malinaw na hindi lang gusto talagang patayin ang lola mo. Hindi alam ni Lester kung ano ang mararamdaman niya sa mga oras na yon. Naawa siya para kay Lola Karina dahil sa kabila ng kabutihan nito
ay ganito ang isinukli ng sakim niyang tiyahin. Napakasama talaga ng babaeng yun. Sabihin niyo po sa akin kung paano maililigtas ang lola ko. Alam kong matanda na siya pero kung mamamatay man si Lola Karina, hindi sa ganitong paraan. Pakiusap po, babayaran ko kayo kahit magkano. Paggalingin niyo lang po si Lola. Hindi ako naniningil, Totoy. Kung ano lang ang kaya mong ibigay, taos puso ko yung tatanggapin. At dahil mabait kang apo, tutulungan natin ang lola mo. Kahit medyo mabigat ang ginawang kulam sa kanya dahil kinukurap na ng masasamang espiritu ang kanyang kaluluwa. Naku, maraming salamat po, Manong Baste. Huwag ka munang magpasalamat na hindi pa tayo nagsisimula. Itatabi ko muna tong itlog dahil mamaya gagamitin natin yan para mapatunayan mo mismo sa sarili mo na totoo ang mga ito. Saglit na lumabas ng silid ang matandang Ginoo at pagbalik niya ay may dala na itong mga kandilang itim at trianggulong agimat na kulay itim. May simbolo to sa gitna, kulay puting mata na mayroong sinag. Ilang saglit pa ay sinindihan na nga ni Manong Baste ang 3 kandilang pinahugis trianggulo niya. Sa gitna noon ay nilagay niya ang agimat na hawak bago balingan ang binata. Kung ano man ang maririnig at makikita mo, huwag na huwag mong papansinin. Mag-focus ka lang sa pagdarasal mo, Tutoy. Dahil ako na ang magsasabi sa iyo. Ang pagdarasal mo sa Panginoong taus-puso at puno ng pananampalataya ang pinakamalakas na sandata sa lahat laban sa kahit anong masasamang gawa ng kadiliman. Huwag na huwag kang aalis dyan sa kinauupuan mo. Dahil gagawin lahat ng kaaway para masilo ka nila at hindi ka magtagumpay. Kung gusto mong mailigtas ang lola mo, maging matapang ka at lakasan mo ang pananampalataya mo. Napalunuklaway lang si Lester habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang kausap. Ilang saglit pa nga ay nagsimula ng magdasal ng panalangin ang matandang Ginoo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at huwag kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos noon ay muli niyang binalingan ng binata. Importante ang dasal na iyon dahil dapat lagi nating kinikilala ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos Ama sa langit. Tumangutango lang ulit si Lester kaya nagpatuloy na ang matandang Ginoo. Matapos ang panimulang panalangin ay nagritual na siya. Narinig na naman ng binata mga salitang hindi niya maunawaan dahilan para siya ay mangilabot na naman. Matapos ang ilang ulit na pagbigkas ni Mang Baste sa orasyon, ay biglang umihip ang hangin na hindi naman alam ni Lester kung saan nanggaling. Wala namang kasing bintana ang buong silid at isa pa ay nakasara ang pinto at wala ring electric fan. Kung kanina ay init na init siya, ngayon ay malamig na ang buong paligid lalo na nung dumampi sa katawan niya ang malumanay na pag-ihip ng hangin. Nanatiling naging mapagmasid si Lester habang patuloy si Ginoong Baste sa pagbibigkas ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Ang malumanay na hangin ay unti-unting lumakas dahilan para muling igala ng binata ang kanyang mga mata para alamin kung saan ang gagaling ang nakakapanayong balahibong lamig na dampi ng hangin. Kakaiba ang lamig na parang may kung anong dalang hindi maganda. Dahil din doon ay sinimulan na nga ni Lester ang magdasal sa kanyang isipan. Lord, aminado po ako na hindi ako marunong o madalas manalangin sa iyo. Pero naniniwala at nananampalataya ako na hindi mo hayaang masaktan at mamatay ang Lola Karina ko.
Ikaw na pong bahala magproteksyon sa kanya sa mga oras na ito. Ang tanging iling ko lang po magising na siya at makalaya sa sumpa ng kulam na ginawad sa kanya. Pagbayarin niyo po mga may gawa nito para malaman nila na sobrang mali ang kanilang ginawa. Hindi to makatao at labag sa kalooban niyo, Lord. Hindi na natapos ng binata ang binibigkas sapagkat umugong na sa loob ng silid dahil sa malakas na hangin. Biglang namatay ang sindi ng mga kandilang itim kaya nilamon ng kadiliman ang buong paligid. Nagpatuloy naman si Ginoong Baste sa pagbigkas ng orasyon hanggang si Lester ay tuloy-tuloy din ang panalangin sa kanyang isipan. Bumigat ang pakiramdam nila kasabay ng pag-alingasaw ng napakabahong amoy na parang asupre. Pagkatapos noon ay biglang tumigil ang matandang manggagamot sa pagbigkas ng orasyon bago kausapin ang binata. Nandiyan na siya. Agad din bumaling si Mang Baste sa lamesa at malakas na nagwika. Masamang espiritu na nagkukurap at nagbibigay ng sumpa sa katawan ni Karina. Sa pamamagitan ng kulam, inuutusan kitang lumantad. Walang ano-ano ay biglang sumindi ang mga kandilang namatay na at mula sa gitna noon ay lumitaw ang isang itim na usok na may mapupula at nanlilisik na mga mata. Nagpapalit-palit ito ng anyo habang umuungol sa galit. Pagkakita roon ni Lester ay pinanayuan na naman siya ng balahibo dahil sa takot, sapagkat sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakakita ng ganoong bagay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Mag-focus ka at manalangin. Kahit anong gawin niyang panlilinlang, huwag mong papansinin. Tila nagising sa uliratang binata matapos ipaalala na matandang manggagamot ang mga yon. Tahimik nga siyang nananalangin habang nakatunghay sa itim na usok na may nanlilisik na mga mata. Sinubukan ng itim na usok na salakayin si Manong Baste, subalit tila nakulong to sa bawat sulok ng patrianggulo na pwesto ng mga kandila. Ngayon, masamang espiritu, ibabalik na kita kung saan ka nang galing, pero kapag nagpumilit kang manlaban, tutunawin kita ng agimat na nasa ilalim mo. Nang mapalingon ng itim na usok sa nasabing agimat ay tila ba pilit siyang kumakawala sa pagkakakulong. Hanggang sa unti-unti na nga siyang gumawa ng mga imahe ng tao na ikinagulat naman ni Lester. Kinopya ng itim na usok ang itsura ng kanyang yumaong ama. Umiyak ito ng umiyak at nagmamakaawa pero katulad ng sinabi ni Manong Baste ay sinikap ng binata na hindi ito pansinin. Nang hindi na umubra, ang ginaya naman ito ay ang imahe ng kanyang ina na si Melchora na matagal na panahon na rin pumanaw. Nagmamakaawa rin yon sa kanya habang pilit na kumakawala sa pagkakakulong sa trianggulo. Pagkakita naman ng binata sa kanyang ina ay bigla na lang siyang napaluha. Miss na rin talaga niya kasi ang kanyang mga magulang kaya lang ay alam niyang matagal nang patay ang mga ito. Kaya kahit nasasaktan ay ginawa niya ang makakaya niya para hindi matukso na pakawalan ito. Dahil doon, ginaya naman ng itim na usok ang mukha ng pinakamamahal niyang Lola Karina. Naninikluhod din ito at nagmamakaawa kay Lester. Baste, apo, tulungan mo ako. Ang totoong nagpapahirap sa akin ay hindi ang tiya Criselda at ang mga pinsan mo, kundi ang taong kasama mo ngayon. Siya ang dahilan kung bakit ako nakaratay sa banig ng karamdaman. Tulungan mo ako, apo. Papatayin ako ng taong yan. Masama siya! Masama siya! Natulala at napaluha na lamang si Lester pagkakita sa imahe ng kanyang lola na tila nahihirapan sa mga nangyayari. Subalit katulad ng sinabi ng manggagamot, kailangan niyang tibayan ng loob para hindi masilo ng kaaway na nagpapanggap. Hindi ka totoo! Tumigil ka! Pagkalaon ay pumikit na lang siya at nagpatuloy sa pananalangin dahilan para magalit ang itim na usok na nag-anyong si Lola Karina. Wala kang utang na loob na bata!
Dapat lang talagang lumayas ka sa bahay ko. Wala kang kwenta. Nahihirapan na lola mo. Ayaw mo pang tulungan. Kapag ako'y namatay at hindi na nagising, kasalanan mo ito. Habang buhay mong pagsisisihan ng pagkawala ko. Nanatili lang na nakapikit si Lester at pilit na hindi pinapansin ang mga sinasabi sa kanya. Umalis ka na noon at hinayaan mo akong mag-isa. Pagkatapos kitang kupkupin ng mamatay ang mga magulang mo. Ganito lang ay susukli mo sa akin. Dapat hindi ka na bumalik. Hindi na kita ituturing na apo simula ngayon. Wala kang kwenta, Lester. Wala kang silbi. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naghihirap ng ganito. Hindi kita pamamanahan. Wala kang... Bago pa madagdagan ang mga masasakit na pananalita ng masamang espiritu, ay unti-unti na itong nilusaw ni Manong Baste. Pagdilat ni Lester, ay kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paanong tila lusawin ng agimat ang nagngangalit na alagad ng kadiliman hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Kasunod noon, ay bigla ring namatay ang mga nakasinding kandila. Dahil doon ay kaagad binuksan ng manggagamot ang red altar light, kaya muling namula ang silid. Nagpunas naman ang mukha ang binata bago harapin ang manggagamot. Tapos na po ba? Ligtas na ang lola mo. Sigurado ko roon. Pero may kailangan pa tayong gawin, Tutoy. Tingnan mong maigi. Muling kinuha ng matandang manggagamot ang basong pinaglalagyan kanina ng itlog. Pagkatapos noon ay kumuha rin siya ng asin at iba pang kakaibang sangkap na hindi alam ni Lester kung ano. Muling bumulong ng orasyon si Manong Baste. Habang nakatunghay ang binata, ilang sandali pa nga ay binudbud niya ang asing inorasyonan kasamang iba pang sangkap. Hinalo-halo niya yun pagkalaon. Ano pong ginagawa niyo, Manong? Ngumiti muna ng tipid si Manong Baste bago tumugon. Malalaman mo pag uwi mo sa bahay ng iyong lola Karina. Sinisiguro ko sa iyong pagbabayaran ng mga masasamang tao ang ginawa nila. Matapos magpasalamat at magbigay ng kaunting tulong, ay nagbiyahe na nga si Lester papunta sa ospital kung saan nakakonfine si Lola Karina. Eksakto na pagdating niya sa room nito, ay naabutan niya mga nurse at doktor na naroon at tuwang-tuwa dahil nagkamalay na ulit ang matandang babae. Hindi naman napigilan ng binata ang pag-iyak pagkakitang mabuti na ang lagay ni Lola Karina. Mas lalo pang nagalak ang binata pagbalita sa kanya ng doktor na malayo na ito sa panganib. Gagawa na lang sila ng ilan pang pag-aaral para masiguro kung kailan na pwedeng makauwi ang matandang ginang. Masaya ako, Lola, dahil okay na po ang lagay niyo. Hindi mo po alam kung gaano ko kasaya. Niyakap niya ng maigpit ang ginang at pagkatanggal ay sakato nagsalita. Alam mo ba po, napaniginipan kita. Niligtas mo raw ako. Inabot mo ang kamay ko pagkatapos noon ay bigla na lang akong nagising. Naluha na naman si Lester pagkarinig ng sinabi ni Lola Karina, kaya niyakap na naman niya ito ng maigpit. Ilang saglit pa, pag-alis ng mga nagsusuri, ay napatingin ang binata sa paligid. Nasaan po si Tita Criselda o yung mga pinsan ko? Bago po kasi ako umalis binilin muna kita sa kanila Hindi ko rin alam. Pagkagising ko, ikaw na lang ang naabutan ko. Napag-alaman nga nung umalis siya at ibinilin sa tiyahin at mga pinsan si Lola Karina, ay wala raw kahit isang nagbantay doon. Kaya kinabukasan ng umuwi siya sa bahay ay laking gulat niya sapagkat hindi na rin maganda ang kalagayan ng kanyang tiyahin. Punong-puno ng mapupulang butlig ang palibot ng katawan nito at hindi na rin makalakad. Ayaw namang asikasuhin ni na Lawrence at Leo ang kanilang ina dahil sa pandidiri. Kaya si Lester na mismo ang nagdala sa ginang sa ospital kung saan nakakonfine si Lola Karina. Sa kasamaang palad, isang linggo ang nakalipas, eksaktong araw ng paglabas ni Lola Karina sa ospital ay binawian na rin ng buhay si Tia Criselda.
dahil doon ay nalugmok ng husto ang magkapatid. Lalo na nang inilahad na ng matandang ginang sa kanyang mga apo ang kanyang mga ipapamana. Sapagkat maliban sa magarambahay na napunta sa magkapatid na Lawrence at Leo, ang lahat ng ari-arian ni Lola Carina ay ipinamana niya kay Lester bago siya mamatay. 1 taon nang nakalipas. Nang mamatay si Lola Carina sa katandaan ay muling nagkita-kita ang magpipinsan sa mismong magarambahay na matandang ginang. Yun na ang naging huli nilang pagkikita dahil pagkalibing ng kanilang lola ay napagdesisyonan na ng bawat partido na putulin na nga ang kanilang ugnayan kahit na kailan. Wakas!